Hello, hello. Kumusta ang lahat? Yan. Oh, Happy New Month po. Happy New Month sa atin pong lahat, to all people. Live Good Leaders members. Yan, today po ay April 1. So, marami na naman pong mabibiktima ng tinatawag nilang April Fool's Day. No, pero hindi natin ginagawa yan. We are not joking. Ayan, marami na akong nababasa sa Facebook lumalabas yung kunyari, nagbebenta sila ng kotse, ng motor, ng mga mamahalin sa murang halaga. Tapos kapag nag-inquire ka, April Fool's Day. Yan. But anyway, so ngayong buwan na to ay panibago na naman, no journey, new goals, new opportunity. So wag po tayo guys pumayag na natatapos yung bawat buwan na wala pong nangyayari. Yan. So dapat po palagi po tayong may resulta, may progress po tayo, palagi pong may nangyayari sa buhay natin na maganda. Okay? Yan. So, April. Grabe ang init, Napaka ng panahon ngayon. Naisipan ko po ulit mag-live. Hindi tayo nakalabas kanina para mag-bike. Medyo tinanghali ng gising. So, try natin mamayang hapon. Kung hindi naman sa umaga, pwede naman sa hapon Yan, kasi yung ating trabaho po laging nasa bahay. Pag laging nasa bahay, medyo nakakapanghina din kapag wala tayong physical activity. Kaya importante din po yun na may ganun tayo, physical activity. Para wealthy na, healthy pa. Kaya nandito ako ngayon sa may Casimero dito po ay medyo matraffic sa may Las Piñas po ito. Yan. So, kumusta kayo? Oy, si Coach Arlo. Hello, sir. Si Coach Arlo. So, chill muna tayo. So, nakatatapos na po ng ating family vacation doon po sa Indang Cavite at nakauwi din po tayo ng maayos. At yun, paano po nakapag-chill, nakapag-enjoy. Ay, meron pong merong event na naisip si Coach Harold. So, lahat po ng mga car achievers, hopefully kahit po yung mga nasa province ay makababa para makapag-participate doon sa event na gagawin natin. Meron tayong professional videographer, so all car achievers. It will be another kumbaga makapag-create po ng panibagong momentum sa Live Good community kasi it's a challenge sa iba po na mga still striving na makuha po yung success dito sa Live Good. Ano lang po, consistency lang is the key to success. One of the key to success is being consistent. Hindi lang po tayo ay sa simula na gumagawa nagtatrabaho at then kapag feel lang natin, doon lang tayo gumagawa. So let us get out of our comfort zone. So kapag sometimes kahit ako na nararamdaman ko yan na sometimes you don't feel like it, parang hindi mo feel na gawin siya kasi parang mabigat, parang may something, parang may alam mo yun, kasi yung ating kumbaga yung mood, yung timpla ng katawan natin, yung isip natin, yung puso natin, nagbabago yan kaya nga napakahalaga po ng tinatawag nating GPS na patuloy po nating pinapaalala sa mga members natin, sa mga leaders natin. GPS, get plugged into the system or get in, plug in, stay in.
po ibig sabihin ng GPS. Hindi ata ako makaabot abot ako ng stop. 7, 6, 5, wait lang po hindi, abutin ako ng stop. Huwag ipilit. Bale. Okay. Yun. Alright. Ay, sino-sino mga nandito? Si Bimbo. Ako, nagatid lang ako sa kay kids sa school. Sa Las Piñas ako. Ma'am Divine. Ito si Ma'am Divine, no? Yan. Isa sa masipag na leaders natin po sa Canada. Matindi dedication yan. Regarding pala tayo guys, kasi wala akong maisip na topic, basta nag-live lang ako, di ko alam anong sasabihin ko eh. Wala akong maisip na topic. Ito lang yung pinaka, for sure, no? Sigurado po ako, ramdam to ng maraming leaders. All diamonds, maging platinum, at maging gold, ramdam po ito. Yung tinatawag po nating attrition, no? Yan, yung pagbawas ng mga team nyo, pagbawas ng mga grupo nyo. So, alamin po natin, tingnan po natin kung ano pinaka-root cause nun, ano pinaka-dahilan, bakit nababawasan, bakit may mga hindi nagsusubscribe, ano ba talagang rason. So, maraming rason po, bakit hindi na sila nagtutuloy at hindi na sila nagsusubscribe. At for me, yung mga hindi po nagsusubscribe na, since we are club membership, that is part of the business. Hindi po lahat ng tao ay magsusubscribe. Maging ikaw, tayo po, no? May mga platform tayo na, libo, nakasubscribe sa Netflix, or sa mga subscription shopping center like Costco, o di kaya naman dito sa Pilipinas, Landers, or SNR, even yung Pure Gold, may subscription na rin pala. Like ko lang nalaman. So kapag pag hindi mo na kailangan or hindi ka satisfied sa services na nakukuha mo sa subscription mo, so it's normal na hindi ka na mag-subscribe. So okay lang po yun kasi yan po ay part of the business. Yan, nangyayari yun. Kaya yung sa atin, so kahit po ikaw ay diamond na, ikaw ay platinum na, o kahit ano pang rank mo na nasa taas na, ay wag po tayo maging complacent. Okay? So ibig ko po sabihin, hindi ko mo tayo po ay diamond na, ay hihinto na po tayo sa pagtatrabaho. Hindi po siya ganon. So sabi ko nga, so madalas ko sinasabi po ito na that success is not a destination. Kasi kapag sinabi nating destination, pag nakarating ka na sa destination mo, tapos na, hihinto ka na. Di ba? So guys, tandaan natin that success is a journey. Journey po, ibig sabihin, continuous tayo, tuloy-tuloy tayo, nagtatrabaho pa rin tayo, even though tayo po ay diamond na. Okay? So kasi kapag tayo po ay maging, marami po akong alam, no, na mga, hindi lang po ako magbabanggit ng mga pangalan, nakikita ko po yan sila, na naging platinum pa lang, okay, ay naging complacent na. Kumbaga kampante na sila dahil akala nila hindi na sila malalaglag at hindi na sila, but I try to say na hindi malalaglag, ibig ko sabihin yung hindi na sila, kumbaga kikita na sila ng tuloy-tuloy at feeling nila ay yun na yun, okay na yun, nakapag-build na sila, then stop na sila. Yan. So ito pong masaklap, lalong-lalo na kapag platinum ka or gold ka o ano man ang rank mo, tapos kumuha ka ng responsibility. Halimbawa, kumuha ka ng hulugan na kotse, okay? Wala tayo pinaparinggan ha, gusto ko lang pong maging practical. Kumuha ka ng hulugan na kotse, kasi siyempre, result at pag platinum ka naman ha, at working ka, sigurado kayang-kaya mong bayaran yan. Kasi laki ng matrix mo, tapos kung working ka, may weekly ka pa, so kayang-kaya. So kapag hindi ka na nag-work, at naging complacent ka tapos may obligasyon kang ganyan, nako po guys ha, baka mahatak yung sasakyan mo, no? So dapat trabaho pa rin, tuloy-tuloy, dire-diretso tayo. So yung attrition, normal yan, kahit saan pong industriya, normal yan, lalong-lalo na ito po ay subscription, hindi lahat magsusubscribe, hindi lahat magre-renew, o kaya okay lang yan. So ano-ano mga dahilan bakit ang tao ay hindi tumitigil? Tumitigil pala, sorry. Bakit tumitigil yung tao, particular dito po sa Live Good? May mga reason po yan. Unang-una, hindi nila naintindihan yung negosyo. Napresentahan sila na mali po ang information na na-feed sa kanila. Yun, unang-una. Diba? So marami akong nababasa, nakikita po, na nag-join sila sa Live Good.
because they think na kahit wala silang gagawin at mag-subscribe lang sila for 2 years, nakatatak sa isip nila, naka-mindset sa kanila, na kikita sila ng $2,000. O, di ba? So, ngayon, wala pa nga 2 years, marami nang naiinip, 1 year, o 6 months to 1 year, marami na pong bumibitaw at sinasabi nila na hindi daw totoo yung pinipresent ng mga presenter na nangako daw tayo na kikita after 2 years ng $2,000. Guys, wala pong nagbanggit ng ganyan. Kahit saan ko ang gulo tingnan, kahit balikan ko man, kahit sinong presenters, wala pong nag-promise. Walang nag-promise na nakikita ka ng $2,000, yung amount after 2 years. Walang ganoon. Ang nabanggit lang, kung marunong po tayo mag-comprehend, ang nabanggit lang ay kikita ka kahit wala kang invite. Yun lang. Pero nabanggit ba nagbanggit ba ng amount? Wala naman eh. Kung kumita ka ng $1 or 50 cents, ibig sabihin totoo yung sinasabi. Okay? So it doesn't matter kung magkano yung amount, 'di ba? Kasi in-expect kasi natin malaki eh. Guys, sa mundong ito, kung ano yung nangyayari sa'yo, kung anong ginagawa mo, deserve mo yun. Ngayon, kung tumanggap ka naman ng 50 cents, huwag ka magreklamo kasi bakit? Tatamad-tamad ka eh. Di ba? O, dyan kang karamihan nasasaktan sa mga sinasabi ko na wala daw, ganun daw ang sasabihin, tamad daw. So, dahil sumali lang naman daw sila, dahil ito yung sinabi at pangako ng mga presenter. Huwag niyo pong sisihin yung presenter, ang sisihin niyo kung sino po nag-invite sa inyo. Baka pinangako nila ang langit at lupa para lang mapajoin kayo at makakuha sila ng $25. Tama? At ito pa, in every presentation, ako po sa bawat presentation ko, kung lagi kang umaattend, actually ako nagpauso nito, na I always put the disclaimer from the very beginning, from the start of my presentation. My disclaimer, at nakalagay doon sa disclaimer, you must do your own research. When we say you must do your own research before joining Live Good, ang tanong, ginawa mo ba ang parte mo bago ka mag-join? Ginawa mo ba ang part mo bago ka mag-join? Nag-research ka ba? Nag-compute ka ba? Inaral mo bang mabuti? O kung hindi mo ginawa yon, then, wag mong sisihin ng kahit na sino. Tama? Kung hindi ka kumita, hindi mo pwede sisihin yung upline mo, hindi mo pwede sisihin yung nag-invite sa'yo, kahit pa pinangako niyang langit at lupa, meron ka pa ring parte. Kasi bakit? Ikaw ang nagdesisyon, bakit ka nag-join sa Live Good? It's your decision. Tama? Oh, yun. Yun lang po yung akin. Kasi lagi tayo may disclaimer eh. So kung sa disclaimer pa lang, inintindi mo yon, inunawa mo yon, at na sinabi namin mag-research ka, mag-compute ka, aralin mong mabuti bago ka mag-join, and then kung ginawa mo ang part mo at na nag-subscribe ka ng tuloy-tuloy o nagtrabaho ka, then deserve mo yon. Ngayon kung hindi mo ginawa ang parte mo, pagkatapos naramdaman mong hindi ka kumikita, naramdaman mong subscribe ka lang ng subscribe, pero hindi ka naman uma-attend ng training, hindi mo naman inaral, hindi ka naman nag-research, wala kang ginawa, nag-ano ka lang, nakadepend ka lang doon sa salita ng upline mo, sa salita ng nag-invite sa'yo, doon ka lang nakadepende. Ibig sabihin, hindi mo ginawa ang parte mo, naaralin ang negosyo at mag-research bago ka mag-join. Ibig sabihin, tawag ko sa'yo, kalad ka rin ka. Sorry diretsahan po tayo. Oo, kalad ka rin ka kasi bakit? Pagpresentahan ka ng mga kahit ano pala nagjo-join ka without aral-aral o kahit subuan ka ng anong pagkain pala, hindi mo alam may lason na kakainin mo lang na hindi mo inaalam. O ganun yon. So ibig sabihin, ano man nangyayari sa atin, kasalanan natin yon. Tayo ang may gawa nun. Kung yumaman ka sa Live Good, kasalanan mo. Kung kumita ka sa Live Good, kasalanan mo pa rin. Pag hindi ka kumita sa Live Good, kasalanan mo pa rin. Okay? So ang bawat nangyayari sa buhay natin, hindi natin pwedeng isisi sa kahit na kanino. Alright? Yan yung kadalasan ng mga nakikita kong mentality ng maraming Pilipino. Ang iba po, sinisisi pa sa gobyerno ang kalagayan ng buhay nila. At kahit dito sa Live Good, ay bit nila yun. Okay? Mahilig sa blame game. Yan. Kasi naman, sabi nila, kasi naman ang presenter ang sabi ganito ganyan. O kaya kami nag-join. O di ba? Sang parte, ang tanong sang parte. Kinuha mo lang yung parte na kikita ka without enrolling a single person kung hindi mo alam kung ano yung proseso. Dapat alam mo yung process, kung paano. O nakadepende ka lang doon sa sinabi na ganon.
Hindi mo siya inintindi, hindi mo siya inunawa. So, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ano man ang nangyayari, again, ulitin ko po, tayo ang may gawa nun. Hindi ang kung sino. Ikaw ang nagdesisyon nun. Walang pumilit sa'yo. Okay? So ngayon, bakit naman ito ha? O ngayon, nag-aalala ka ngayon, tawag yan, naiinis ka, nagagalit ka, at feeling mo naloko ka, feeling mo ay, at pinangako sa yung langit at lupa, at feeling mo nagsinungaling ang lahat ng tao sa'yo. Yun, so hindi mo ginawa yung parte mo. Okay? Alright. Wait lang ha, dyan lang po kayo, saglit. Ay, medyo matraffic. Saan na ba ito? O, diba? Alam ko ramdam ng maraming leaders to ngayon yung tinatawag na attrition. It's normal po, wag po kayo mag-alala. Alam nyo, okay lang yan eh. Para sa akin, ayos lang. Alam nyo kung bakit? Tayo po ay 2x15 force matrix. Kung alam nyo lang to, kung inaral nyo na ito mabuti, 2x15 force matrix. At meron po tayong dynamic compression. Guys, ito po yung era na kung saan marami po ang magbe-benefits talaga sa tinatawag na dynamic compression. May isa po akong downline, isang leader, no? Na nag-i-invite naman siya pero hindi gaano, konti lang, bronze lang siya. At ang mga leader niya ay nag-work. Tapos siya, nagulat siya na hindi niya invite, nagkaroon siya ng tao sa ilalim ng matrix niya na silver. O see? Ilan ang tao ng silver, di ba? 20. O, nagtaka siya kung saan nanggaling yon. O, ang tawag yan ay compression. Dahil tayo po ay force matrix. Nakita nyo? Yun yun. Kaya, guys, wag na wag kang bibitaw kasi pag bumitaw ka, Diyos ko po, hindi mo alam, you will never know kung sino po yung babagsak dyan sa ilalim ng matrix mo the moment na magkaroon po ng tinatawag na compression, dynamic compression. O, leader ko yun ha, nagulat siya. Saan daw nanggaling yung kanyang ang silver na yon? Hindi niya naman kilala. O ano, ibig sabihin, may bumagsak sa kanya na silver kasi nga nung nagkaroon ng butas, nung may mga bumitaw, yung butas na yon, doon inilagay yung silver na yon. O, Daisy? Yon, di ba? Yun yung nakikita yun. Kaya sa akin, okay lang eh. Chill-chill ako, maraming malalaglag. Aba, baka balang araw, magulat ka, may diamond na malaglag sa ilalim mo. Hindi mo alam, ilan ang tao ng diamond? 2,500. O, di ba? Nangyari na yan. Marami nang nangyari niyang ganun. Yan, that's the power of compression and spillover. Di ba? So, yung yung putak ng putak, yung ngawa ng ngawa, yung ngak-ngak ng ngak-ngak, sila yung mga taong walang alam, hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan. Huwag nyo nang patulan. Ako, di ko na patulan sa comment. Kapag sa Facebook group ko na ako yung admin at doon nagpuputak, sipa agad. Wala nang kung ano-anong sabi-sabi pa. O, hindi ka na nararapat dito. Eh, yun pala yung mindset mo eh. Di ba't nandito ka? Di sipain kita. Ganun lang yun. O, di ba? Hindi na mag-aksaya ng panahon makipagtalo. Kasi, sa argument, wala pong nananalo. Kahit anong galing mong paliwanag dyan, sarado utak niyan, hindi niya yan tatanggapin, hindi niya maintindihan yan. Magsayang ka lang ng oras mo. Kaya better wag na makipagtalo. Tanggalin na kaagad, kung ano, i-block mo na kaagad. O ano bang gagawin kapag nakikita mo yung newsfeed mo, yung timeline mo sa Facebook, puro toxic na lang, puro kung ano-ano mga sinasabi, o ano, tatlo na pagpipilian mo, unfollow, unfriend, o block. I-block mo na lang. Kung ayaw mong makita, i-unfollow mo. Para someday makita nila yung mga posting mo pa rin. Pero yung post nila, hindi mo na makita. Nasa SM na ako. SM, saan to? South Mall. Yan, napaka-traffic lang. So, bagong buwan ng April. So, ang tanong, sa previous month ng March, balikan natin, look back, ano ba ang ating ginawa, ano ba ang nangyari? Di ba? Wait lang ha.
mag-concentrate muna ako sa kalsada, medyo masikip, traffic. Kagabi naka-live yung aking presentation eh. At meron pa rin naka-live na nga, nakikinood na nga ng live, hindi pa rin naintindihan yung presentation na pinapaliwanag mo naman ng maayos in detail. Iginigiit pa rin at ipilipilit pa rin kung ano yung paniniwala nila lang nasa isip nila. O di ba? Pinlesent mo na nga ng maayos. Tapos, ganun talaga, and it's normal. Kaya wag na lang natin patulan, hayaan na lang natin. Guys, ang ganda ng company. Ang ganda ng company. Magandang future natin dito at tayo po ay 1 year pa lang, ito na pong nangyayari. Marami pa pong plano yung CEO natin. Marami pang mangyayari dito sa Livegood. Kaya stay put ka lang, stay ka lang at mag-focus ka sa pangarap mo. Yun lang yun. Yun lang, focus tayo sa pangarap natin. Saglit lang ha. Hindi ko nakikita kung sino-sino yung mga nanonood. Oh, mami, tawid na po, tawid na. Yan o, tawirin muna natin si mami yung matanda. Yan, okay, ito pa, ang dami tumawid. Here we go, okay, sige, tuloy na tayo. Ay, congratulations pala po sa isang leader natin na masipag, no? Na always naka-GPS. Walang iba, no? Si Ma'am Eden Ardales. Yan, so nakuha na, nasungkit na ang platinum rank. Grabe. Isa na lang, Ma'am Eden, kung nandiyan ka, kung nanonood ka. One step, diamond na po. At alam ko, mangyayari yan dahil yung ginagawa nyo po ngayon, na which very effective, sa team nyo, may sarili kayong webinar, may sarili kayong training at always naka-plug in kayo sa GPS. Tuloy nyo lang po yan dahil effective siya, nangyari sa inyo ngayon. Gawin nyo po. Hindi malayo na maging diamond ka. Focus tayo sa personal growth, focus tayo sa learnings kasi the moment na alam natin yung negosyo, ang dali lang ng success. Okay, go. Ako naman. Buti medyo hindi na masyadong traffic. Oops. Huwag sana mahulog yung cellphone ko. Nakasabit lang yan eh. Thanks pala po sa mga bagong subscribers ko ha. Sa mga nanood po ng aking bagong video yung upload, yung kung paano po magbayad ng ating subscription gamit po ang GCash. Yan, sa no? So siguro mga 24 hours ko pa lang yun na-upload. 24 hours na ba? Maglagpas 24 hours na. Ang view ngayon ay nasa 1,000 plus na. So 1,200 I think or 1,300 ganun yung views. Yan. So, ang purpose ko lang naman noon ay para at least may panibagong information tayo. Yes, alam natin na magagamit ng GCash sa ating subscription at sa pagbayad ng mga bagong entry. But, paano gagawin? Yan. That's why po gumawa tayo ng tutorial. Ang ganda nun. Ako po, na-try ko na talaga. Ang ganda ng, ng GCash ay magagamit nyo. Nga pala, naka 2 years po ako. Ang ganda ng bagong update yun sa back office natin ngayon kasi even na nakasubscribe ka na, you can pay for another year. So nag-subscribe po ako ng 1 year para sa tutorial and then nag-subscribe ako ng another year. Ibig sabihin, ang aking pong membership dito sa Livegood ay 2 years. 2 taon na. Biruin nyo yan, 2 years. Oy, sino to?
Oy, Ma'am Joy. Si Joy to, si Joy. Yan, yung dati kong katrabaho sa microfinance. Ma'am, kumusta ka na? Oh, napapanood ko yung ano mo, ma'am, yung online selling mo ng mga damit. Magmamain sana ako eh. Wait lang po. Oops, kalma. Ako po ay kakana na dito. Yan. Tal-tal ko, no? Pagbagtok na tuloy-tuloy, kung ano lang yung pumasok sa isip eh, dire-diretso. Yan, nasa daang hari na ako. See you at the top, all leaders. No, yung success po ay actually pag alam mo na yung formula ay madali siyang gawin at madali siyang makuha. Sa umpisa medyo mahirapan ka talaga kasi nga siyempre nangangapa ka pa, hindi mo pa alam anong gagawin. Pero kapag alam mo na, madali na lang siya, makukuha mo siya. Pag nakuha mo siya for the very first time, the next time po ay makukuha mo siya ulit. Kasi bakit? Proven ko na po yun eh, nangyari sa akin yun eh. Sa first company ko, yung dating company ko, nagawa ko doon na kumita ng maganda-ganda, doon ko nakuha yung aking first million. So ngayon alam ko na. At the next time, nung nakita ko si Live Good, nangyari ulit. Anong ginawa po natin ay ano lang, sa matter of hard work, consistency, focus, yun lang po, wala nang iba, focus. At syempre samahan natin ng discipline kasi yung discipline ay importante din po yan as one of the ingredients sa pagiging successful. Kasi yung bang minsan tamad ka, ayaw mo, napapagod ka, yan, even when you feel you don't like it, gawin mo pa rin siya. So tayo po ay patuloy lang na mag-plug in. Marirecognize po ang inyo pong team doon. At syempre, ang mahalaga po doon is yung learnings and trainings po. Pangungunahan po yan ni Coach Fernan, ni Coach Ferds, at ni Coach Maria Janet ng Canada. Kailangan ko na pagpagugas? Ay, hindi pa. Kaya pa. Madami-dami pa to. Sarap po. Maluwag. Focus lang guys ha. Focus lang tayo. Pwede magpahinga pero hindi pwede huminto. Konti na lang naman yun, huwag kayong mag-alala, konti na lang yung bibilangin ng buwan. At yung mga nakasubscribe na dati, tapos bumitaw ngayon, believe me, babalik sila. Maniwala kayo, babalik yung mga yan. Kasi unang reason na sila hindi nag-subscribe, unang-una hindi na naintindihan. Pangalawa, nalingat. Kumbaga na-invite sa mga iba't ibang platform. At doon nawili na doon na kasi siyempre ang karamihan ay sanay sa walang gagawin, sanay sa kikita kahit walang ginagawa, o yun, sanay sa investment, yung mag-wait lang ba tapos kikita na. O, maraming ganon. Kaya mas ginusto na nila doon. Okay lang yun, normal yun. So ilagay na natin sa sa isip natin na sa journey mo papunta sa bakong kalsada, minsan uulan, maglalabo yung windshield mo, normal yun.
sa anumang paglalakbay ay merong mga ano talaga, pagdadaanan, yung mga hindrances yan. So, it's okay. Wala na yata akong sasabihin May na, hindi pa ako makapagbasa ng ano diyan ng mga comments at tawag dito, mga chats. At kung sino-sino po yung mga nanonood. Yan, thanks po, thank you. Sa lahat ng mga followers ko, maraming salamat. Sa lahat po na nakasubscribe sa aking YouTube, thank you. Yan, sabi nga nila, may katanungan bakit daw gustong-gusto ng pera doon sa may pera? Di ba? At kapag yung pera ay napunta sa wallet na walang laman, o mga investments, ganon. Ang tinutukoy yung investment, hindi yung mga short term, hindi yun. Kaya lalong yung mayaman. O gaya ng mga leaders sa Live Good. Alam nyo ba na hindi lang Live Good ang pinagkakitaan ng mga yan? Don't get me wrong, hindi po kami nag-join sa mga fly by night o mga nanggagaling yan sa problem. It will create first a problem, and then yung solution, yun yung opportunity. Okay? Yun. It will create a problem first, sa akin pong analysis sa nakikita ko ng trabaho. Ngayon, marami mga tao nakagawa ng solusyon para kumita. O tingnan nyo, 'di ba? Kumita ang face mask. Milyon-milyon ang kinita ng mga nagnegosyo o nagbenta ng face mask, maging face shield. So ibig sabihin, dahil may problema, yung solution nag-create ng opportunity. Kasi, nakikita nyo na? Yun. Ano pa? Dahil ang tao hindi makalabas, hindi makapunta ng grocery. Ngayon, nagkaroon ng opportunity para sa mga delivery rider. May mga rider ngayon na sila yung namamalengke, sila yung bumibili, sila yung nagdi-deliver doon sa bahay. Ibig sabihin, may opportunity. Yan. Di ba, nakita nyo na? Nag-create muna ng problema. Ngayon, ang Live Good, Live Good tayo bago na-create yan, may problem. Kasi kaya na-create si Live Good. Yung problema ng pagbili ng sobrang mahal na produkto. See? So ngayon, kinreate si Live Good para lahat ng mga members makabili ng murang produkto. Ibig sabihin, hindi na problema ngayon ang maging healthy kasi ma-afford mo na at makakabili ka ng murang product. Di ba? So, yun ang ibig sabihin na in every problem, there will be a solution. There is a solution. Sabi nga ni Chinkitan, if you're not of the problem, if you're not part of the solution, then you are part of the problem. Yan ang sabi ni Chinkitan. Ibig sabihin, ang opportunity po ay nagkaroon muna ng problema and then nag-create ng solution, and that solution ay opportunity. Okay? Yan yon. Bakit naman tayo kumita sa Live Good? Kasi nga, dati hirap tayo sa pera. Problema natin ang pera. Naging solution ngayon sa pera, si Live Good. Yun. Tama? Ang galing, no? Ang galing. So, ang mundo may pattern talaga. May pattern. Kung nakikita lang natin yung pattern ng mundo, sundan lang natin yon at i-apply, nako po, magagawa lang natin siya ng madali. Dito lang ako doon sa dulo. Wait lang kasi medyo doon sa may malilim sa kabila. Tapos mag-shout out po ako kung sino pa po mga nandyan na nanonood. Nagtatsagang manood sa akin. Medyo malilim. Okay. Wait lang Okay, yan. Hoy, may 6 pa nagtsaga. Nagtsatsaga pa nanonood. Yan. Siguro okay na siguro to, no? At least nakapag tayo. Si Richard pala nandito, si Richard. Ma'am Menchi. Ayan. Ma'am Molly. Ma'am Rosaline Horta. Ayan, ma'am.
Sino pa? Okay, hindi ko na makita. Just, ba't bumabalik? Okay na po yan. Okay, yun lang po for now. Thank you po sa nagtiyagang manood sa akin pong Facebook Live.